dito. So, pwede yung iba, meron tayong 500 pesos, meron tayong 1,000. Yung iba naman is meron silang malaking savings and then mas nakita nila na mas may potential na mas malaki ang income dito kaysa dun sa ini-investan nila. So, yung iba naman is nagpapadala po or nagpo-contribute dito na medyo malaki. Let's say we have 500,000 and more. Sinasabi natin na walang maximum amount, pero ang pagbabayad po ay depende po ito sa mga payment partners natin. So, for example, kung magbabayad tayo through GCash, sa GCash po kasi ay depende po ito sa, ano bang tawag doon? Kung ano yung ginrant sa'yo ni GCash kasi merong mga eligibility something doon eh. So, for example, kapag ikaw ay isang ordinary, saka lang na ordinary GCash user, kaya nabulol na, pwedeng i-grant ka lang ni GCash na pwede kang mag-contribute sa ganito na 50,000 to 100,000. Tapos meron naman sa mga bayad centers, ang pwede lang nila makuha per transaction is up to 200,000. Yun lang po ang nagiging limit natin. So, pero yung iba naman ang ginagawa, since kunwari, ang malapit lang sa kanila is yung mga bayad centers and then lumalabas is 200,000 lang per transaction. Minsan, ang ginagawa po nila is either nagbabayad sila everyday, minsan naman yung nagbabayad ng morning and afternoon. As long as nakapag-generate po sila ng PRN, pwede po kayong makapag-contribute dito. So, yun lang ang nagiging limit natin para doon sa no maximum amount na tinatawag. Pero dito sa SSS tellers, kung minsan ang gagawin ninyo ay mayroon naman kayong kapitbahay na SSS branch na mayroon naman tellering facility, so pwede kayo mag-contribute doon. So kung mayroon kayong, kunwari, ang gusto nyo i-contribute is 600,000, and then dito sa ating tellers lang po ay chinecheck lang natin na dapat ang mga members na nagbabayad ng 500,000 and up ay dapat po ay naka-managers check. So ito po ay tatanggapin dito sa ating teller. Okay. Then, how to settle payment? So, contributions may be made anytime using PRN. So, yun lang po ang tatanggapin natin contribution. So, dapat nakakapag-generate po tayo ng PRN nitong pension booster. Then, meron lang tayo ditong conditions na kapag employed member ka, so pwede kang mag-contribute. Pero ang titignan natin ay dapat din, syempre dahil employed ka, mas maganda na updated ang contribution mo from your employer. So, ibig sabihin, tinitignan natin, once na mag-generate employed member, dapat ang nakikita natin has at least one posted contribution in the last 3 months. So, today, for example, today is January. So, titingin lang tayo the last 3 months. So, meron tayong December, November, and October. Ideally, dahil employed ka, dapat ngayon ay 3 na yung contribution mo. So, October, November, December, dapat meron na yon kasi 31 na ngayon. So, dapat hindi na kayo umabot ng February. Kasi, ano na yon. So, tapos na yung deadline ng payment na contribution. So, kung makikita mo na tatlo ay may posted siya, ibig sabihin, updated ang employer mo. Congratulations. So, kapag naman ang nangyari is meron siyang isang contribution, yun din ang maganda kasi mamomonitor mo kung talaga nagko-contribute yung mga employers, di ba? So, basta titignan lang natin sa October, November, December, dapat meron at least one posted contribution doon. Okay? And then for self-employed, voluntary, and OFW members, has a contribution for the current applicable month. Anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, dalawang way ka pwedeng mag-contribute. Una, kunwari ngayong month ng January, wala ka pang contribution sa regular program. Kung wala ka pang contribution sa regular program, para makapagbayad ka ng pension booster, ay dapat meron ka din i-contribute para sa regular program. So, pwede mong i-generate sila parehas. So, for example, gamitin na natin yung table natin para sa taon na to. So, ang gagawin mo lang is, sabihin natin, doon ka lang muna sa sabihin natin na doon ka sa 5,000 MSC. So, from the 5,000 MSC, i-drag mo yun doon. So, pagkuha mo ng 5,000 MSC, sa ilalim nun, meron tayong pension booster, kailangan mo maglagay ng amount. Then, generate the PRN.
Pero kung, for example, yun yung una. Yung pangalawa naman is kapag meron ka ng contribution sa regular program, so may posted ka na, and then gusto mo magbayad ng PRN, ang gagawin, gusto mo magbayad ng PRN, gusto mo magbayad ng pension booster, di ba, nalito na ako, ng pension booster, ang gawin mo lang is mag-generate ka ng pension booster alone lang kasi meron ka ng contribution sa regular program. So yun yung sinasabi na kailangan sa current applicable month ay meron kang posted na contribution or meron kang contribution sa regular program. So syempre, ini-encourage natin ang ating mga members na kailangan active din po tayo sa regular program. So hindi lang dito sa mga provident funds natin. Remember, yung regular program natin ay may 7-in-1 agad na benefit kayong makukuha. Okay? So, ito yung example natin. So, makikita nyo ito, generate PRN sa ating my.sss account. So, ito mo yan, generate. So, for example, voluntary member ka. Click mo yung voluntary member. And then, una, kung ikaw ay meron ng contribution sa regular program para sa January, so ang babayaran mo na lang is pension booster. Ang gagawin mo lang, ito pong naka-box ng red, i-click mo lang yan, na ibig sabihin, ang babayaran mo is pension booster only. And then, after mo i-click yan, maglalagay lang po tayo ng amount sa ilalim, then generate. Then, kung hindi naman, so kung magbabayad ka kasama ang regular program, so ang gagawin, you don't need to click the pension booster only. So ang kailangan mo lang ay select ka lang dito ng premium, magkano yung binabayaran mong MSC, so ilagay mo lang dyan, and then maglagay tayo ng amount sa pension booster, then automatic magka-calculate yan, then yun na yung, then generate, then punta na tayo sa pinakamalapit na payment partner ni SSS. Or kung meron kayong mga online, okay din yun para less din ang paglabas natin. Okay? Then, ito lang, where to pay. So, ito yung mga, natin, payment partners natin. Okay. Next, nagbayad na ako, ma'am. So, paano ko malalaman kung na-post ba yung contribution ko? Saan po ba siya mamomonitor? Kumikita ba ito? So, ang gagawin niyo lang ay pupunta lang po kayo doon sa information, the member details. Pag-click nyo ng member details, makikita nyo yung my contribution. So, makikita nyo dito, monthly contribution, sa taas, monthly contribution. Ito is a regular program. Then, we have the SEVN contribution. Then, we have FlexiFund. Ito, alam nyo naman, para doon sa mga merong kamag-anak or kung FlexiFund member kayo, ito po ay i-join natin doon sa pension booster sa future. Magkakaroon po tayo ng transition program together with the Peso Fund program. Then, ito yung makikita nyo, yung kanina, we have the mandatory. So, dito po nakalagay pa is mandatory pension booster, pero mag-change din po ito. So, we have the mandatory pension booster. So, kung gusto mo makita yung contribution mo together with the earnings, lalabas po yan dito sa right side niya. And then, we have the voluntary pension booster or yung pension booster. And lalabas po dito yung, o, diba? Then, lalabas po dito yung statement of account. So, makikita nyo, kailan kayo nag-contribute, and then, magkano yung kita niya. Para po doon sa mga members na nito, so, kung mapapansin nyo, yung mga mandatory provident fund, ito po, sila ay meron ng income na nagre-reflect, si pension booster po ay susunod na siya, na magkaroon ng, na makikita nyo na din yung income niya. Meron lang tayong mga tinatapos pa dito sa mandatory program. Okay? Pero, if ever po na talagang gusto nyong makita yung latest na kinita ng inyong mga contribution or inyong mga investment, kung hindi nyo po nakikita yan dito, pwede kayong mag-reach out sa amin dito sa Voluntary Provident Fund or the bpfd@sss.gov.ph. Mamaya makikita nyo yun sa dulo ng slides natin, no? bpfd@sss.gov.ph. Pwede po kayong mag-request sa amin ng statement of account. And then, maibibigay naman po namin yun agad sa inyo. Okay? And then, how investment works? So, dahil nga ito ay defined contribution, so kumikita po ang mga pera dito. So, ini-invest yan ng ating mga professional investors or meron tayong investment group dito sa
SSS, sila ang nangangalaga sa ating mga pera. So we have the capital preservation is a priority. So ibig sabihin in case of worst, kasi di ba, siguro dito sa ating mga viewers merong nag-i-stock. Okay? Isa sa example natin yung stock. If hindi maganda ang iyong investment appetite, so ibig sabihin nervyoso ka. Kapag ikaw ay nervyoso, parang iwasan mo mag-invest sa stock. Ano ba yan? Saan na ba nabubulol? So, iwasan natin na mag-invest sa stocks kasi kung ikaw ay nervyoso at meron kang high blood pressure, kasi baka mamaya meron kang 100,000 na pinag-ipunan mo for how many years, and then dahil narinig mo yung kaibigan mo na nag-i-invest sa stock, then kumita ito ng napakalaki. Siyempre, maganda yon, pero ang nangyayari kasi sa stock, depende sa galaw sa kada araw, di ba? There are times na kapag nag-invest tayo 100,000, yung chances na after 2 days, tinatamaan yung in-invest natin. So, kunwari, magiging 99,000 na lang siya muna ngayon kasi bumaba yung rate. And then bukas magiging 105, ay di happy ka na naman. So, susunod, biglang magiging 80 na lang yan. So, depende kasi yun sa galaw. So, kung mababa ang iyong appetite in terms of investment, and then nervousin ka, iwasan natin doon. Kasi ang mga stock is the long term, so kailangan wag mo siya masyadong tinititigan kasi talagang may stress ka. Dito is capital preservation. Ibig sabihin, yung mga contribution na ini-invest natin dito in case of worst scenario na kunyari, wag naman na biglang bumagsak ang stocks, ang rates, or kung ano man ang bumagsak dyan, kung magkano yung contribution na binigay mo ay nakapreserve po yun ay babalik sa inyo. Pero malayo naman yun mangyari na malayo naman mangyari yon kasi meron tayo dito. So makikita nyo yung investment mix na ginagamit ng ating investment people na safe ang ginagamit nila, safe ang way nila kung paano mag-invest. So makikita nyo na hindi dahil malaki ang mga capital markets ngayon, ay doon lang tayo pumapasok. So, ang ginagawa natin, meron pa rin tayong division of contribution. So, makikita nyo at least 15% sa government securities. So, we have the 20% in corporate and multilateral institutions. So, we have 25% in short and medium term loan. Then, we have the 40% in money market. Then, we have the 70% in loans to pensioners. So, marami tayong ginagamit na way of investing. So, kaya naiiwasan, kaya nagkakaroon tayo ng capital preservation. Ibig sabihin, hindi maapektuhan ang mga nilalabas ninyong pera. So, safe po ang inyong investment dito. Then follows the principles of safety, high yield, and liquidity. So, we benchmark average rate of the treasury